gamas at lalong sigarilyas at Hello mga truckers, Pinoy Trucker Australia. Pag-usapan natin ng B-doubles dito sa Australia. Sa Canada yata ang tawag na B-train, B-doubles dito. At yung A-doubles naman yung size ng late yung middle trailer. Kaya yun ang pagkakaiba. Kaya ito B-doubles, pag dalawang pareho yung malaking huli, A-doubles ang tawag. Anyway, ito yung B-doubles at pinaka-baby sa family of road trains dito sa Australia. Road trains dito lang sa Australia yan, up to 7 trailers yan ang tugtong. Pero dito along the coast, bawal ang road, ang big road trains, kaya B-doubles lang sa A-doubles dito sa along the coast kasi nandyan lahat ng mga most common na mga mga malalaking city tao kahit hindi pwede masyadong mahaba. Sa mga outback, which is sa mga country areas ng Australia, doon makikita ang mga road trains, 3 or more trailers. Kasi wala, isolated siya, hindi siya masyadong maraming tao o yung traffic pwedeng dumaan through the town. Anyway, ito yung mga king of the road ang B-double sa along the east coast of Australia. Yan ang sa amin yan sa Australian coast. Dumating na yung kapalitan ko galing ng Sydney. Yan. Yan siya. Gaya ng sabi ko, yan ang B-doubles, king of the road dito sa along the East Coast, yung number 1 highway o M1, A1, National Highway ng Australia. Actually, ang Australia mainland compared to US mainland, halos magkasinlaki o mas malaki ang Australia. Pero ang Australia divided into 8 states lang. Ang US nasa 50 plus states yata sila, 51 states. Kaya may imagine mo gaano kalaki ang Australia. Yan, B-doubles, kings of the East Coast Highway ng Australia. Common ng B-doubles dito. Sana yan ang ginagamit. At yan to, mga wide load. Yung nakikita nyo sa yung bahay, yung buong bahay hinati lang nila tapos dadalhin sa isang property tapos bubuuin nila. Kadalasan binubuhat yung buong bahay, mga 3 or 4 bedroom na bahay. Tapos dadalhin sa mas mura siya kaysa buong pagawa. Ito yung sa West Ballina Service Center. Ito yung site ng full truck. Usually puno-puno dito lalo na sa gabi. Maraming parking spot dito. Sa kabilang side ng naman ng service station, nandun naman yung mga cars. Dito puro trucks dito. Yan sa mga puro B-doubles dito. Kasi hindi nga pwede sa along the East Coast ang mga malalaki mga road trains. Actually, ang B-doubles kagaya ng sabi ko, part of the family of road trains. Siya ang baby road trains ng dito sa pamilya ng mga road trains of Australia. Ayan, dito yung service center. May mga lahat ng service center ng Australia meron silang facility para sa mga truck drivers. May shower, may TV, may mga fridge, lahat may mga gamit para maging comfortable yung mga drivers. Kaya itong nakikita nyo ngayon, yan ang entrance para sa mga driver. Yan, may tapos ang mga truck drivers lang pwedeng pumasok dyan. Pero doon sa kabila, sa main area, main customers. Pero ito itong pinapasok ko ngayon, for truckers only yan. Yan, may mga TV dyan, may mga
taking shower. Yung early morning. Galing sa biyahe niyan, usually average namin mga 12 to 14 hours driving hours every day. Yan po, hope mag-enjoy kayo sa pag-watch at ito ang B-doubles ng Australia along the east coast lang, pero marami din pumapasok sa sa mga remote area ng mga B-doubles, pero kadalasan mga road trains doon, mga 3 or more trailers. And guys, hopefully mga hindi pa subscribe po kayo sa Pinoy Tracker Australia, at yan, hit nyo na rin yung like notification. Umalis ako ng 9 o'clock sa Red Bank. Punta ng Coffs Harbour. Pabalik na ako. Sa ko sa BP sa West Ballina Service Center. Ito yung mga truck parking bay. Ito yung side na ito dun sa kabila ng mga sasakyan. Ito mga mga bahay kalahati. Pagdudugtong nila. Yung bahayan. Yung kalahati. Yung kalahati doon sa kabila. Tapos pagdudugtong nila yan. Sikat na araw. Ang dami, puro bahay yan. Dala nila isang kumpanya.
ganyan na lang. First week back galing sa holiday, tapos first week back na galing sa sa injury. 10 months din ako hindi nakapagbiyahe ng malalayo. First week ko to na nakabalik. Yun. That's it. Pinoy Tracker Australia. Bye. Dito naman tayo sa Nambaca Heads service center, truck parking area ng ng service station dito. Meron din facilities sa mga drivers dito. Ito sa ngayon nag-aantay lang ako ng change over ko galing ng Sydney. Yan, puro mga BW sa mga pumupunta rito. Katabilan to ng main na highway, yung A1 o M1 ng along the East Coast. Ganun sabi ko, kadalasan mga sa gabi puro truckers, baka makikita mo sa highway, bibihira lang mga sasakyan. Kaya kung magbiyahe ka ng gabi, ingat-ingat na kasi puro mga truckers makakasabay mo. Yan to, iba-ibang shape, iba-ibang mga kumpanya ng mga truck, mga BWs. Ito yung hinihintay ko ngayon. Yan, ibabalik ko sa Brisbane. Bali, hatiin lang namin yung kabayo. Yung kabayo ko, which is yung prime mover o tractor, dadaling ko, ikakabit ko dun sa bagong dating na yan. Tapos siya, ikakabit niya rito sa may sa harapan ko. Nag-antay lang ako rito sa yung mga 30-45 minutes ako nag-antay sa kanya. Pagpahinga, hindi na ako kumain kasi diet muna. Yan, mga B-doubles of Australia. Marami niyan dito sa Australia, puro B-doubles ang common na gamit. Meron din mga single trailers, marami din sila, pero outnumber sila sa mga B-doubles. Ito naman sa service center din ng Ampol. Pabalik na ako nito ng Brisbane. Kita nyo naman kung gaano kalaki ng ayun yung highway, kahaba ng B-doubles. Pero pag dalawang yung middle, kung kasing laki ng sa likod, yung magiging A-doubles siya. Ayan, pahinga lang, toilet break lang, quick one, tapos diretso balik na. Yan guys, Pinoy Trackers sa Australia, signing out muna. Hanggang sa muli at abang-abang lang sa susunod ng mga videos. Salamat po.